Mayong buntag mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo nga ang panahon gitagaan ta insakto nga sitwasyon sa atmosphere karon kay walay ulan. Gikan hapon hantod mga duha ka adlaw diri sa amo lugar sigig baha kay kusog ang ulan. Karong adlaw gi transfer kong akong schedule nga adlaw sana gahapon ta magpadayon sa atong pagtuon. Apan gahapon kusog ang ulan, so na-extend ta karon Martes. O ang ako nga anak, iya ko gi hulat kung kanus ako manawag. Og nag-ingon ko, kung sa Martes walay ulan, padayon sa ato nga pagwali sa tinuod nga kamatuoran nga wala maintindihi sa tibuok nga mga religion sa tibuok kalibutan. Sige, ingon ko na ang religion dili na siya ang mao nga kamatuoran nga gina-recognize sa Ginoo. Ang gina-recognize lang sa Ginoo ang light sa plano sa kaluwasan nga dapat gitun-an sa mga katawhan, lalo na kining mga gaingon-ingon nga mga pastoretoy kaya ang ilang gipastoran ang counterfeit ni Satanas, ang program and services ni Satanas o ang direksyon ni Satanas maong ilang gi-expertise tungod sa ilang tinudloan nga unodnon. Ang direksyon nila puro self-centric. What I mean, power of their brain and interpretation of their own flesh. The direction of their own concept and interpretation of their own flesh, not spiritually. Kay wala man sila kasabot what is the light of the plan of salvation. Ang tibuok nga katawhan sa tibuok kalibutan, they are ignorance what is the light of the plan of salvation. Ang light of the plan of salvation, mao na siya the only light nga makahatag sa ato og dalan palangit. From Genesis to Malakay and from Matthew to Revelation, light of the plan of salvation ang concept nga ato istudyuhan og ato i-consider lalom sa atong pagtuon aron we can be prepared ourselves for the second coming of Christ and to welcome Christ. The only light, maura ang light sa plano sa kaluwasan nga gitawag manifold wisdom of God or remedial system under the light of the manifold wisdom of God known as the plan of salvation's light from heaven. So kanang plan of salvation, action plan kana gikan sa langit nga may mga responsible persons. Ang una nga responsible persons ang Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. The Father gave, the Son yielded, and the Holy Ghost impressed or comforted to Jesus because Jesus is what? Is the one who fulfill the mission of the light of the plan of salvation. So mga kaigsonan, magpadayon ta sa ato nga pagtuon karon sa plano sa kaluwasan nga ni atanan sa right up ni Paul ang iyang light, ang iyang kamatuoran. Okay? Karon na ako i-consider sa inyo ang tinuod nga teaching sa Biblia nga gi-misunderstand aning mga preacher ni Satanas nga wagi kasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Ang ila pag-interpret sa Bible, interpretation sa ilang unod tungod sa brainwashing ni Satanas. Munang di sila kasabot sa Biblia. Karon sabton ta ang mga teksto nga giwali sa isa ka ministro nga wala gyud in town buot, wa gyud buot. Wa gyud kasabot what is light of the plan of salvation. Muna ako mangugat ko og may may kasakit sa akong kasing-kasing. Ma-feel ko ang kasakit
tungod aning mga magwawali ni Satanas nga wala gi yamo, wala gid ka tuhog ngano man mga irresponsible nga mga magwawali, irresponsible leader of the kunuhay leader sa ilang institusyon ni Satanas because of religion. So mga irresponsible nga wa gyoy hanaw in taon kay dili maminaw sa insakto nga instructor gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Ila gi-turn down si Dr. Tumanday. Ngano man kay gasalig na gyud sila nga ang ilang bloodline mga magwawali. Ang ilang mga parents mga minister na nga daan sa unang panahon kay eskwela pa na sa eskwelahan nga didto po ko ga eskwela mga schoolmate ko na sila nga wala gid nila gi tagaig attention ang Doctor of Divinity and Doctor of Theology kay mga racial discrimination. Taas ang ilang pride, dili sila magtuo sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology kay ang ila kuno tatay pastoretoy nga wala kasabot what is the light of the plan of salvation. Ang ila nahibaw-an nga pastor kunuhay wali ra. Dayon ila basahon ang Biblia og ila i-interpret sa ilang kaugalingon nga unod tungod sa dictation ni Satanas. So karon mao nang labas ang ila pagwali sa Biblia gihimo nila nga satanic kay dili kasabot what is the taught in the right up of Paul known as the real light of the plan of salvation from above given to Paul as the last apostle. The Lord called Paul for the last favor to let the people understand or to be understood the straight light explained by Paul in a clear understanding, clear thought, clear message, and clear learning points how to prepare the people of God to practice this light improved by Paul and edified by Paul in his manifestation as the real truth for salvation. Mao ning gitawag siya nga manifold wisdom of God gihatag kay Paul kay mao ni siya ang tinuod nga pagsabot sa plano sa kaluwasan diri tanan sa right up ni Paul. So kining mga bogo nga mga magwawali sama aning kaning unsa gi sulti diri nga magwawali Advent Media Network. Na ay magwawali dira sa Advent Media Network. Hope Channel, ila na channel. Iya na sa SDA. Ang ilang magwawali dira gitawag Edwin Gulpan nga satanic ang tinudluan. So karon ato isay-isay ang iyang mga teksto kay ang tanan nga gapaminaw sa iya nagtuo niya og daghan na ang na-deceive sa iyang teaching nga philosophy of men, teaching of men, doctrine of men og mga scooper, mga unod nun. Ingon ni Paul, beware of this kind of preacher or this kind of what? Scribe and Pharisees. Mga eskriba o parisiyo. Nga ang ilang tinudloan, puro tanan, counterfeit ni Satanas, kay ang ilang teaching of man, philosophy of man, and doctrine of man. So nag-iyon si Paul, beware of this evil's worker. Gitawag na siya ni Paul mga evil workers. Okay, karon ato ni i-analyze maayo o i-interpret maayo ang iyang teksto. Mao ning gitudlo niya sa katawhan sa iyang mga tent effort o sa iyang mga preaching style nga preaching ni Satanas. So naa sa mga teksto nga ako gikuha kay dili iya naintindihan gasakit ang akong kasing-kasing kay gapabilib nga pastor kunuhay, master kunuhay kay taas ang iyang posisyon sa ilang institusyon. So gapabilib nga bright pa kay Satanas.
sa kalukuhan. Mangluluko, dakong kalukuhan ang ilang pag-interpret sa Biblia. Karon interpreta ang iyang teksto. Niasa ako karon ato ni basahon. Una nga teksto ang iya dirigi hatag sa una nga teksto, basahon ta ang Roma. Niagi kopya ko. Roma 3:20. Okay? Waan na ninyo ang inyong mga King James Version. Ayaw na gamita ang ginagamit nila nga Bible nga dili King James Version kay iya na ni Satanas gi translate translated na by Satan's concept because of man philosophy and man doctrine and man teaching, and they are all evils teachers, evils preachers, and evils workers. Mo nang sulti ni Paul. So karon basahon ta ang Romans 3 verse 20. Mao ning iya gibasa sa iyang preaching dira sa Advent Media Network. Advent Media Network. Ang pastor dira si Pastoretoy Edwin Gulpan nga walay buot. So ato ni isaysay ang iyang teksto kay iya ra bagi twist ang teksto pareho sa pag-twist ni Satanas kay they are all workers of Satan. Right hands of Satan's ministry. Muna hindi sila kasabot sa ilang ginabasa kay ang ilang otok giplansa na ni Satanas, understood na nga ang brainwashing ni Satanas, ang counterfeit ni Satanas, mao na nang ila concept and perception. Muna nga si Satanas gabuhak-hak sa ilang likod, sa luyo nila, samtang gawali sila sa mga tent effort nila, daghan ka paminaw, apil ang ilang mga followers sa ilang churches, perti nilang lipaya, kaya ang gawali sa Advent Media Network, kuno bright nga gihingadlan Edwin Gulpan. Karon ato i-interpret tarong ang iyang mga teksto nga interpretation ni Satanas. I-interpret ta ang pag-interpret ni Paul pointing to the higher form in a true and correct interpretation, heavenly connection in a higher form. So basahon ta, spiritually level. Basahon ta. Kuha nyo na inyong libro, inyong Bible, King James Version, chapter 3 verse 24. Mo nang iyang gihatag nga text and book of Rome chapter 3 verse 24. Dungan tabasa. Ako basahon, paminawin nyo maayo tarong ang true and correct interpretation according to the teaching of Doctor of Divinity and Doctor of Theology nga ila gi-turn down dito sa college kay gapabilib nga ang ilang background mga minister ang ilang bloodline, so na ano sila ilagi gipakagamay si Dr. Tumanday kay si Dr. Tumanday dili ila sakop, dili ila tribo, og dili nila kaila kaayo, so gusto nila sila ang ilhon kay mga tadhana kuno ang ilang pamilya kay mga pastor ng iyang mga pamilya, mga pastor ng daan ng ilang bloodline. So, dili magpatudlo. Ilagi belittled si Dr. Tumanday nga wala nila ginakuha ang subject ni Dr. Tumanday. So, karon ato i-interpret ang mga interpretation sa mga satanic concept. Ato itarong pointing to the true and correct interpretation taught us by the Doctor of Divinity and Doctor of Theology known as Dr. Tumanday. So ato ni nga i-interpret og tarong. Kay kining mga pastorito nga gikan digto nga eskwelahan nga wala gyud paminaw sa doctoral teaching kay ingon ang ilang una-una mas bright pa sa kay Dr. Tumanday, wala gani ka masteral. Sa akong paminaw wala na sila ka masteral sa theology kay wala may masteral of theology diri sa Philippines. Si Dr. Tumanday nagmasteral na dito sa Loma Linda University, California. Human nagdoktoral diretso.
Doctor of Divinity. Ang ang ilagi na dissect maayo, the light of the truth of the plan of salvation. Muna sa ang gidoktoran. So karon ato ni nga intindihon ang teaching nga niya sa Romans 3:24. Kay ang light sa naa sa Biblia, maura man na ang light of the plan of salvation. Wala na ilain. So kung magdoktor ka sa theology and divinity, ang imong target, the light of the plan of salvation. How to interpret true and correct the direction and the flow of the light of the plan of salvation. So, niatanan sa write up ni Paul nga wala maintindihi aning mga sakop ni Satanas nga mga pastoretoy, mga pastor sa tanang religion. Lalo na ang mga Seventh-day Adventist. Sila man ang mga pastor nga nagasinggit na gyud nga ang balao dili makaluwas. Gi-terrorize nila ang Biblia, gi-adulteros nila ang Biblia sa pagsinggit nga ang Ginoo dili mangluluwas. So, sakit para sa kasing-kasing sa Godhead ang ilang pulong nga ang balaod dili makaluwas. So tanawon taron ato i-interpret according sa interpretation, true and correct interpretation taught by doctoral teaching, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Sige, direta. Chapter 3, verse 24. Basahon ta. Ingon niya din watch out sa thought ni Paul. Ang ga-explain ani si Paul, nga gikan sa langit ang iyang explanation because he was called by the Godhead. The Godhead, member of Godhead. He was called to explain the light of the plan of salvation. Kanang light of the plan of salvation, gidiscuss na ni Jesus 4 BC. From Matthew, Mark, Luke, and John. O gidiscuss po na sa mga prophet from Genesis down to Malakay. Kana ang light sa plano sa kaluwasan. Gipalo up ni Jesus sa dinhi na sa sayuta. That's why si Jesus ginakot niya pirmi si Moses. Kay ang teaching ni Moses, ang light ni Moses, parallel o the same direction sa teaching ni Jesus. Maura na siya nga light. Wala nagausab. Ang light from Genesis 3:15 down to the patriarchs and prophets, down to Noah, down to Moses, and down to Jesus, and down to the present time, wala na nausab. Maura na sa nga light. Wala na pinilusupo ni Satanas. Wala po na sa concept ni Edwin Golpan nga concept ni Satanas. Wala. Diretso na siya nga light nga dapat sabton sa mga gihiruhan ni Satanas ang ilang mga utok nga dili kasabot. Ambot lang kung pasensyahon pa na sila sa Ginoo. Ginoo lang nasayod. Pero as far as the truth of the light of the plan of salvation is concerned, ila naman gitro din underfoot ang light. I don't think so. Christ will accept their life or their situation as satanic situation. Because God, during the time of Noah, He didn't give mercy. Ang Ginoo wala nagduha-duha o wala sa naghatag kaluoy. Gi-erase siya ang kalibutan through lunop. And the last judgment of the Lord, the first judgment of the Lord, the coming judgment known as executive judgment, lunop gihapon pero dili na tubig. Linaw nga kalayo. For the last time, the conclusion of the whole matter, and the last judgment known as executive judgment, this judgment that we are expecting to come soon. Muna siyang katapusan nga paghukom sa Ginoo. Kaya nag-andam na sa luna sa langit, kwaon niya na ang iyang katawhan, ibalik niya dito sa iyang new heaven and new earth nga giandam nga mga righteous nga iyagi redeem, iyagi rescue. Pero kining mga gahig ulo nga sakop ni Satanas nga gasinggit nga ang balao dili makaluwas sama sa nga magwawali sa mga SDA preacher kunuhay, SDA religion kunuhay.
SDA, man of God kunuhay. SDA kuno sila kunong remnant church ni Satanas. Dili remnant church sa Ginoo. Direta. Kay ngano gi-allowed man na sa ilang mga leader, may mga leader man na sila. O ngano gi-accept pod sa ilang mga kaigsuonan nga ang teaching ni Edwin Gulpan o ang uban niya nga kauban nga gasinggit nga ang balao di makaluwas, gi-accept sa ilang mga followers. Ngano man, kay ang ilang followers mismo contaminated na pod sa ilang teaching nga teaching ni Satanas, all of them satanic. Munang giingon sa Proverbs 29:12, because their leaders are liars and Satan's right hand of Satan's ministry, then all their followers are also wicked or satanic. Wicked means Satan's follower, satanic. Okay, dire na ta. Chapter 3 verse 24. Mao ni ang teksto ni Edwin Gulpan. Media unsa na Advent Media Network. Munang iyang program sa Hope Channel. Advent Media Network. Kuyaw kayong nyawa, no? Nindot kayo buhat-buhat og title. Advent Media Network. So, iyan na ni Satanas. Kaya ang ilang preacher, si Satanas man. Kaya nagsinggit ng balao dili makaluwas. Muna ang iyang light. Muna ang iyang aura sa iyang bakba nga what? Retoke ni Satanas. Reconstruct ni Satanas ang iyang bakba. Dili na bakba sa human being. Bakba na ni Satanas nga bakakon. So tanawon taron kung tinuod ba ng iyang ginawali sa Romans 3:24. Kaya ang iyang interpretation sobra pa kay Satanas ka gago. Mapa si Satanas kay mayo mag-trick. Murag pa tinuod mag-explain si Satanas. Pero ang kay Edwin Gulpan nga explanation, lapaw na sa impierno. Iya pagisurpasan si Satanas, sobra ka bright nga binakak. Okay, dirita. 24. Ingon niya. Being justified freely. You see? Being justified freely. Unsa man ang bot pasabot ni Paul? Ang iyang thought, ang iyang interpretation nga taas. Ang interpretation niya nga lapad. Ang interpretation niya nga lalom, spiritually level. Dili unod no, not in a fleshly manner. Spiritually manner. Ingon ni Paul, being justified freely. Nga naman justified freely? Because of the light of the plan of salvation from Genesis 3:15, the flow and the learning points and the direction of the light known as manifold wisdom of God, mao na sang justified freely. If you will understand everything and accept everything and practice everything according to the light from Genesis 3:15 down to the present time. Mao na sang justified freely. Ngano man? Ngano justified? Because the center of the light is the law, which is to give us justification. We are justified by the law. And sinners, after justification of the law, shall be judged by the law. Someday, during the executive judgment, the law will judge the sinner. Munang wala maintindihan sa ning mga bogo nga mga magwawali ni Satanas, ang naibawaan nila puro satanic nga direksyon. Okay, ingon ni Paul dire, being justified freely because of the law. Who is the law? Christ is the law. Basa tanan ang teaching ni Paul gikan sa Romans paingon sa Hebro. Basa ang teaching ni Jesus gikan sa Mateo, Mark, Luke, and John. Basa ang teaching sa mga apostles. Tanan. O ang teaching sa mga prophet from Genesis to Malakay. Ang sentro ana tanan, justified freely because of the law. The center of all books of the Bible is the justification of the law and the judgment of the law.
that shall come. Tungod na mga bogo nga walay mga buot, ilagi tone down si Jesus og ilagi ingnan si Jesus nga dili man luluwas. Lalo na kining mga Adventista nga nagasinggit nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot og ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Og ang balaod the end na, wala na. Og ang balaod walay pulos kay niya na ang grasya. Gagong, gagong, gago. Walay buot. Lagi buot. Kaya wala kasabot what is grace in its direction, what is the law in its direction, who is the law in his personality, who is grace in his personality, and who is the member of the Godhead in their personality. They do not know that. Okay. Padayon ta. Verse 24 of chapter 3. Ingon niya, being justified freely by His grace. Kinsa man na ang grace? Si Christ nga balaod, munang justified freely ka sa balaod. You cannot receive any justification without the law. Gago. Gapataka ka lang wala ka kasabot sa thought ni Paul. Ingon niya diri sa 24, being justified freely by His grace. Grace is Christ. Justified ka freely because that grace is Christ, which is the law. Munang kabogo ni mong magwawali ka. Padayon ta. Through the redemption that is in Christ Jesus. Through the redemption that is in Christ Jesus. Why? Because the law is forever. The law cannot be changed anymore. Stood fast forever. So, through the redemption which is in Jesus Christ, what does it mean? Unsay bot pasabot ana ni Paul? Through the mission of blood shedding of Christ, because His blood shedding is the redemption through what? What? Remission of sin. That means bilban. Gipiyansahan ka kay ang balaod stood fast forever o ang judgment sa balaod, you will become what? Satan's follower. And you will be joined to Satan to be burned into the lake of fire. That's why, because of the saving power, because of the plan of salvation known as the remedial system to reclaim the image of God, which is the human being, that redemption, Christ will be given by the Father to drain blood, to shed blood, because blood shedding is the remission of sin, meaning bilban. Piyansahan ka sa dugo ni Ginoong Hesus. Kaya ang balaan sa balaod nga iya karakter, spiritual level, dili na mausab. Ang makausab lang nga ma-redeem ka sa imong pagka satanic nga makasasala, malinapason sa balaod, patuluan ka dugo ni Ginoong Hesus. The blood of Christ is the only remedial system in order to give you bilban. Bilban, piyansahan ka so that on condition you should obey the law perfectly because it was not obeyed in the Garden of Eden. So the only remedial system, the only remedio is to keep the law because it was not kept. And once you will keep the law, Christ will help you to become perfect so that the righteousness of the law that was taken out in the Garden of Eden should be declared back and imputed back unto you so that you will become righteous again as the heirs of the law and the heirs of all things like Christ as human being. Then, the only remedial system that the righteousness of the law should be declared back unto you is no other than to keep the law
perfectly because it was not kept in the Garden of Eden. But through Christ, which is the grace or the law itself, I mean, the law himself, he will help you just a remedial system for you known as grace and last favor for you to become back as what? Express image of God. Because after Adam and Eve fall to sin, the express image of God became rotten, sinner. Express image of God was taken out because the righteousness of the law was taken out during that time in the Garden of Eden. And God wanted to reclaim his lost image through plan of salvation known as the manifold wisdom of God in so many ways and dispensation of grace in so many system gisystematize sa Ginoo. That's why may bloodshedding. Kaya ang bloodshedding, maulang ang makarimit sa sala nga mapiyansahan kita. Kay wala na ilain nga makaremedyo sa pagluwas sa express image nga na wala, the lost image, the human being, wala na ilaing pamaagi, maulang ang dugo sa member of the Godhead aron mapasinsya on condition through faith in His blood, meaning obedience, obedience, obedience of the law. Munang kabogo ninyong mga magwali, kay wala mo ka sabot, kay dili man mo magpatudlo. Gibilitil nyo si Dr. Tumanday nga mong gipadala dira nga eskwelahan aron tagaan light ang tinuod nga eskwelahan spiritually, pero ang tanan nga nagkuha og theology wa gihanaw what is the light of the plan of salvation. Tanawan ang inyong sitwasyon. Satan is already controlling your school. Satan is already controlling your institution. Satan is already controlling your preachers because religion is under the program and services of Satan. Okay, padayon ta. Ingon niya. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Mao nang akong explanation. Ma-justified freely ka because of grace which is the law and in person of Jesus Christ. If you are very expert in understanding the whole principle and virtues of the law and the personality of the law and the direction of the law and the understanding of the light of the law, then you are justified freely because the law is Christ. That's why the continuous sentence, he said, through the redemption that is in Christ Jesus. And that redemption that is in Christ Jesus, that is the light of the plan of salvation in so many ways known as the manifold wisdom of God. That is in Episode chapter 3. Basahan nyo. Tanan ang akong ginasulti. All what I am saying you, all what I am telling you, and all what I am doing to re-echo to you, all those sentences, all those learning points, all those requirements that the Lord wants us to understand and to know is there in the write-up of Paul in the book of Episode chapter 3. Read the Episode chapter 3, mga bogo nga mga magwali, and understand everything about the sentences of Paul and thought of Paul so that you will know what is the light of the plan of salvation all about in its direction and all its requirements and all his dispensation in so many terminologies. Even righteousness by faith you do not know. Even the direction of baptism you do not know. Ang inyo lang nahibawan nga ang baptism gikumparar sa death of Jesus, pag butwa mo sa tubig, sama pud ka nga nabanhaw kauban ni Jesus. Mao na ilang nahibawan. Very poor. Ang bautismo sama na sa blood shedding. Pag bautismo sa imo,
Ang meaning sa bloodshedding, girimit mo ng imong mga sala dito sa balaod. Kaya ang balaod itagbong ka sa kalayo kung dili mo rimit ang imong sala. Pinaagi sa pag bag-o sa imong kinabuhi. Through changing your life into become obedience of the law. Mo ng bloodshedding o ang meaning sa baptism and the meaning of circumcision of the foreskin of the heart. Daghan ang mga terminology nga imo i-consider nga maintindihan mo ang light sa plano sa kaluwasan. Mga bogo. Di gani kasabot what is circumcision of the foreskin of the heart. Righteousness by faith. Lalo na ang term nga faith. Ang ilan na intindihan, pananampalataya, pagtoo. Then what? What is the instruction behind it? Sa pananampalataya o pagtuo, kay mao na yung pagsabot nyo sa faith. Basa ang Bible, Romans 1:5. For obedience to the faith of all nations in His name. Faith means obedience of the law, which is Christ of all nations. Okay, padayon ta diri sa 24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ang meaning sa freely justified by grace, pagka matinumanon sa balaod, kay dili ka ma-justified kung walay balaod. Munang tinuod gago. Ang balaod, nahimo nga manluluwas mo ng redemption in Christ Jesus because Christ came to be crucified, to drain blood to the cross in order to give you bilban. And bilban is not salvation yet. On condition, you ought to obey the law perfectly because that is the only remedial system. To obey the law perfectly because it was not obeyed in the Garden of Eden. And that is the only remedial system because the law, it could not be changed. And the law is holy. And the law is the what? Dominion in heaven. And the law is the center of the government of God in heaven. The law is the center of the government or government of God in heaven. And the law is the dominion of all infinite power of God in order to maintain peace and order. And that law is their character. And that law is the power of the infinite power of everlasting God. Muna sa ang purpose sa pagsabot sa balaod para maintindihan ang light sa plano sa kalawasan. Munang purpose nga si Jesus, gikan sa huli na himong flesh, aron lang maintindihan ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan, dili ka na maluwas. Human ni Adan og ni Eva, pagpakasala, kung wala reveal ang plano sa kaluwasan, wala na chance nga may kaluwasan. Gireveal ang kaluwasan, aron lang isacrifice ang ilang power nga stood fast forever, nga mao ang dominion sa langit, nga giyatak-yatakan ni Adan og ni Eva because of what? Deception of the devil. Why devil became deceptionist? Why God allowed devil? Because of justice and freedom. That's why the best government should be in the midst of maintaining freedom. And the Lord gave us freedom of choice. Muna nga si Satanas, appeal sa freedom of choice. So Satan choice to become rebellious. Mao nang mga stetseng nga lalom nga dili maintindihan aning mga balo-balo nga mga magwawali ni Satanas. Okay. Ingon niya 3:20. Ingon ni Edwin. Okay? 3:20. 3:20. Dire sa Romans 3:20. Basahon ta ang Romans 3:20. Muning iyang teksto nga gihatag ni Edwin nga pertigin niyang lipaya kay ang mga
nagapaminaw niya, nagyango-yango gyud nga maayo gid siya sa iyang pagkapilisopo nga pilisopo ni Satanas. So ato iklaro ang 3:20 of Romans. Ingon niya, 3:20. Therefore by the deeds of the law, kini klaro na ha. Therefore by the deeds of the law, tandaan niyo ang statement. Therefore by the deeds of the law. Ingon niya, there shall no flesh be justified in his sight. Therefore, by the deeds of the law, what? There shall no flesh be justified in his sight. Unsa man ang pasabot ni Paul? Kining mga walay hanaw, wala gyud mga buot, wala gyud kasabot unsay statement ni Paul. Kay si Paul scholar and genius. Nya ang pagka-genius ni Paul ila gi-label sa ilang pagka-satanic. Mo nang ilang interpretation satanas level, dili level spiritually. Level nga unod nun, level nga power of the brain because Satan already what? Brainwash their mind. The brainwashing of Satan is already injected to their mind. That's why they cannot understand the thought of Paul because Paul is genius and Paul is very scholarly in his concept and mindset. That's why Paul, his mind is very wide and very deep and very high spiritually level. Dili na maintindihan ni Edwin Gulpan kay ang iyang utok satanic. 3:20 basahon ta. Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. Giingon ko ganina sa 24 nga ang freely, justified freely, ang balaod mong justified siya imo. Sa 20 nag-ingon siya, therefore by the deeds of the law, what does it mean? Unsay bot pasabot deeds. Ang deeds action. Deeds means action of the law. Deeds mean accomplishment of the law. Deeds mean penalty of the law. Deeds mean works of the law. Mo na siyang bot pasabot trabaho sa balaod, aksyon sa balaod, penalty sa balaod, ang buhaton sa balaod mo ng deeds. Tanawan yung dictionary. Deeds means action. What the law have done to you. Mo na siya ang deeds. Ingon diri sa 20, therefore by the deeds of the law, ang buhaton sa balaod sa imo. Therefore, mauning buhaton sa balaod sa imo, kung dili ka kasabot sa light sa plano sa kaluwasan, wagi kay hanaw tungod sa pagkasatanik mo, ang buhaton sa balaod sa imo, the deeds of the law. Ingon niya, there shall no flesh be justified. Mao to sa 24 gisulti ko ganina nga justified freely because of the law. The law will justify you. So kung nagsinggit ka nga ang balaod di makaluwas tungod kay imo what? Adulteros ang balaod. Ingnan mo nga dili makaluwas. O imo na turn down si Jesus nga dili man luluwas. Mao ning ingon ni Paul diri sa 3:20 ingon niya, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified. Ikaw nga gasinggit-singgit ka Edwin Gulpan nga ang balaod dili na kinanglan kay naa ng grasya. Ang balaod wala na. Ang balaod dili makaluwas. Mao ning bagay sa imo. You cannot be justified. Ingon niya, there shall no flesh be justified. Munang action sa balaod sa pagsinggit-singgit mo nga satanic ka. Ingon niya, there shall no flesh be justified in the sight, for by the law is the knowledge of sin. Gago, wag ka kasabot. Klaro na gina. Unsa pag-justify sa balaod sa imo. Kay ang balaod is the knowledge of sin because you shouted that the law cannot be saved. You are criminal. You are leading all your followers to death because you shouted that the law cannot be saved since the law is Christ. Then you are number one criminal more than Satan because you cannot hear
Satan shouting that the law cannot be saved. But you, as follower of Satan, as minister of Satan, as the right hand of Satan's ministry, you are shouted that the law cannot be saved, which is Christ. So, ingon diri sa 20, for by the law is the knowledge of sin. That's why, by the deeds of the law, because the knowledge of sin, and sin is the transgression of the law, and the law is the knowledge of sin, then the wages of sin is death. That's why Paul said, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Ikaw, Edwin Gulpan, ang tanan nga gapaminaw sa imo, ikaw ang kriminal sobra pa kay Satanas. Kay imo sila tukmod digto sa kamatayon being a criminal. Kinagsinggit ka nga wala na pulos ang balaod. Kay naa na si Christ. Gitwis-tuwis mo ng imong dila. Basahon ko sa imo kung unsa ka ngilngig nga magwawali. Naa dire. Ingon niya. Ingon niya. Basa sa 14. Romans 3 verse 14. Babaw, balik ta. Verse 14. Ingon niya. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Kanang kasinggit ngang balaod dili makaluwas. Kaya ang balaod is only good for what is right and what is wrong. O ang balaod wala na'y pulos kay naa ng grasya. Ingon ni Paul 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. Ang iyang bakbak, ang iyang dila puno sa pagkamahirma. Pamahiramaot. Ako, I'm not good in Cebuans. Unsa man na, deceptive mouth, deception, ang iyang bakbak. Ansa niya? Pahirimaot. Unsa man ang inyong statement sa Cebuano? You know, I'm not perfect Cebuans because I am an Ilonggo. So I cannot speak so much correct in Cebuan term, Cebuan speaking language. Gihimaraot. Okay? Ang bakbak ni Edwin, naghimaraot. Sa kay Jesus nga manluluwas nga maong balaod. Unsa ingon niya sa 14? Whose mouth is full of cursing. Naghimaraot. Cursing. Iyagidaot. And bitterness. Sakit ka na sa member sa Godhead nga magsinggit ka ngang balaod dili makaluwas. Ang balaod wala na'y pulos kay niya ng grasya. Kay wala ka kasabot unsay relationship sa balaod ug grasya. Wala ka kasabot ingon ni Paul sa Epeso chapter 3 verse 9. Ingon ni Paul, the fellowship of the mystery is come, which is Christ. And you did not understand that. That's why Paul said here in verse 14, mao ning mga tao nga walay mga buot gikan sa verse 1 paingon sa 14, nag-ingon si Paul sa iyang conclusion sa 14, whose mouth is full of cursing and bitterness. Mao nang mga SDA church, SDA followers and SDA workers like pastor, leaders, all their followers and their workers, ministers are all wicked or satanic because their mouth, ingon niya, is full of cursing and bitterness, shouting that the law cannot be saved. Bantayan nyo ang tinuod nga teaching ni Paul. Okay, ingon niya sa 20, balik ta. Therefore, by the deeds of the law, ambot pasabot, ang buhaton sa balaod kanimo nga malinapason. Ingon niya, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Kay karong panahon na nagsinggit na ngang balaod dili makaluwas. What else? For by the law is the knowledge of sin. Basa sa chapter 2 of Romans. The law is the teacher or instructor or
master teacher because all the truth, all the knowledge, all the know-how about spiritual level direction, all the light is there in the law. You read chapter 2 of Romans. Because the law is holy and the law is life and the law is eternal. Christ is eternal. Christ is holy and Christ is life and Christ is the everlasting gospel. So, law, Christ are parallel because law, grace, and covenant, love, faith, and obedience, they are one and the same thing in person of Jesus Christ. Mauna sa ang teaching sa light of the plan of salvation known as manifold wisdom of God. Nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga satanic teacher, satanic preacher, satanic workers, evil's workers. Paul said, beware of these evil's workers. Okay. Another verse. Dire sa Galatian 2:16. Basahon ta kay wala man na niya maintindihi tungod siyang pagkabogo ato ni basahon aron ma-interpret na pud ni true and correct interpretation. Abre nyo yung Bible. Galatian 2 verse 16. Proud ra ba sa pagbasa sa Galatian? Pasikat sa iyang pinilosopo nga satanic ang iyang concept and direction. Pinilosopo ni Satanas because their tongue. Ang sa taingon ni Paul ganina? Their tongue is what? Ingon ni Paul, there is a Romans 3. Unsa ang iyang tongue sa 14? Or mouth, whose mouth is full of cursing and bitterness. Pasikat gid siya nga lami kayo sa mag-explain sa iyang mga ginawalihan, mga followers niya, mga gatambong sa iyang wali. Those who are listening to his preaching during the time. He is very proud to shout, giving them learning points from the devil's direction because his mind is already controlled by the devil. So he said, look at this, brethren. This is a good philosophy, right? Ingon niya, di ba, kining pilosopiya, lami kayo? Oh, paminawan yung pilosopiya ko, kay lami kayo. Pasahon ta, Galatian 2:16. Kung tinuod ba ning iyang pilosopi? Galatian 2:16. Niya dire, abrehe nyo ang inyong Bible King James Version. Kay i-interpreta ang Galatian 2:16 mauni ang teksto ni Edwin Gulpan nga teksto ni Satanas ang interpretation. Ang teksto iya ni Paul nga iya sa Ginoo. Pero ang interpretation nahimo ng satanic tungod ni Edwin Gulpan. Teksto ni Satan's interpretation. Saan ta ang 16? Ang interpretation ni Paul level to the higher form which is spiritual level. Pero ang kay Edwin level to Satan which is here in earth and the hell level. Impierno ang level sa interpretation ni Edwin Gulpan. Galatian 2:16. Basahon ta. Mao ning yang teksto nga pahambog niya. Knowing that the man is not justified by the works of the law. Okay, klaro. Intindihan nyo maayo ang concept sa statement o ang construction sa statement in English communication. Ako dili ko English major. Only, I always listen what is the right English construction and English thought. Kung basahon mong English, daghan sa mga term o words nga magamit sa daghang mga thought. So ang iyang thought o ang iyang instruction o ang iyang direction o iyang construction, basahon ta ang thought. Okay, ingon niya. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Ganina, dito sa Romans 3:20, by the deeds of the law. Therefore, no one be justified
by the deeds of the law. Deeds mean action or doings of the law or penalty of the law. Mo nang deeds. Diri na pod sa 16, gigamit na pod sa mga translator, deeds and work, pareho ra na siya because it is the antecedent magnifying the law, edifying the law. Gipadako ang balaod. So deeds and works pointing to the direction of the law. Basahon ta, ingon niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Buhat kini sa balaod. Dili ni pagtuman sa balaod. Gago, gago, gago. Ang construction sa English, the works of the law, dili ni siya action sa sinners o human being to obey the law. Dili na mao ang iyang interpretation. Ingon diri ni Paul, knowing that a man, ang tao, ingon niya, is not justified by the works of the law. Ang tao, nga buot pasabot ni Paul, mga sinners, mo nang namin niya sa tao. Therefore, ingon niya, knowing, kinanglan makabalota, knowing, kinanglan makabalota, that a man, kining mga makasasala, o ang tao nga makasasala, gisingulize ni Paul, intended to a general nature, person or sinners or human being. Gisingulize lang ni Paul, intended to a general nature, the human being. Ingon niya, knowing that a man, pointing to the human being, single direction, general to human being. Ingon niya, is not justified. Ang tao, dili pagkamatarong by pinaagi sa buhaton sa balaod. Works of the law. Wala sa nag-ingon nga pagkamatinumanon sa balaod. Wala din nag-ingon si Paul nga by obedience of the law. Wala. Ang ingon ni Paul, by works of the law. Ang buhaton sa balaod sa mga makasasala, sa general nga sinners or nature of human being nga nahulog sa sala. Ingon si Paul, dili gid siya ma-justified sa pagabuhaton sa balaod kay sinners. Mo nang punto ni Paul. Dili gid siya pagamatarungon sa pagabuhaton sa balaod. Kaniya kay makasasala siya. Mo ning punto ni Paul. Dili ni pagkamatinumanon sa balaod. Hoy bugo! Ang ingon ni Paul, trabahoon sa balaod sa imo kay makasasala ka. Mo nang deeds of the law, ang action sa balaod sa imo o ang trabahoon sa balaod sa imo, ang works of the law sa imo nga itagbong ka sa kalayo kay makasasala ka. Wala gyud may ma-justified kay makasasala ka. Mo ning punto ni Paul. By works of the law to the sinners is to be put into the lake of fire, to be burned. Mo nang buhaton sa balaod sa imo. Mo ning punto diri ni Paul. Dili ni siya works nga pagkamatinumanon. Wala nagisgot si Paul diri sa obedience. Kung obedience manggaling ang punto sa construction sa English, dili ni gamiton ang works. That is away from the direction of the construction and interpretation. Ang proper words dire, by obedience of the law. Morning proper dire, by obedience of the law. Sana ang gibutang dire, knowing that a man is not justified by obedience of the law. That is a correct statement or sentence. But because the thought of Paul, he put work, kaning mga nag-translate, translation sa mga scholars. Para klaro, instead deeds, gibutang gid nila ang direct nga English term nga simplified, gibutang gid nila works. So that's why ang scholar nag-ingon, knowing that a man is not justified by the works of the law, ang buhaton sa balaod sa mga makasasala, itagbong sa saklayo. Munang dili gid siya ma-justified kay makasasala siya. Muning punto sa thought ni Paul, gago.
Kay kung ang punto dire o pagtuman sa balaod, dili ni siya work ang ibutang. Obedience by obedience of the law. Obedience ang term dire, dili works. But because ang punto dire ni Paul, deeds of the law or action of the law or works of the law, ang trabahoon sa balaod kanimo, ang iya trabaho against sa mga sinner, maong pagsugba sa kalayo. Mao ning punto dire ni Paul. Kay wala man ni ka sabot ini mga bogo nga mga magwawali, kay wala man sila gapaminaw sa mga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Ila nagibilital si Dr. Tumanday, kay ang ila kuno nga pamilya, mga magwawali na, sa pamaylabot ni Tumanday, kay champion na sila magwali. God for preaching, preaching of Satan. Direction of Satan. Their thought is maneuvered by Satan because all preachers already controlled by the devil. Okay, padayon ta. But by the faith of Jesus Christ. Ang continue nga sentence, but by the faith. Nga naman nagsulti pa si Paul Palop, by the faith of Jesus Christ. Kung ang interpretation mo sa work, obedience. Ang obedience, mao na ang faith. Dapat gibutang diri ni sa mga scholar, knowing that a man is not justified by the faith by the faith in the law. By faith in the law. Dapat mo nang ibutang. Or obedience of the law. Or by faith of the law. Maunta nang ibutang. Because faith means obedience. Pero wala. Ang ibutang dire by the works of the law. Meaning, ang trabahoon sa balaod kanimo. Ang trabaho sa balaod kanimo. Kay makasasala ka, itagbong kas klayo. Muning punto ni Paul. That's why gisumpay ni Paul dire, but by the faith of Jesus Christ. Gisumpay by the faith because faith means obedience. Diya pa niya gisumpay. But by obedience of Jesus Christ. Because Jesus Christ shouted, this is your lacking if you want to be saved. Keep the law! And Jesus said, I am the grace, meaning I am the favor. Last favor. I am here to help you to keep the law perfectly. Hebrew 13 verse 20 and 21. Christ as the grace, as the law will keep you to keep the law perfectly. Mao na ang punto diri ni Paul. Knowing that a man is not justified by the works of the law. Klaro na ginang sentences ang construction niya. Is not justified by the works of the law. Wala sa nag-ingon nga, is not justified by obedience of the law. Wala! By the works of the law. What is the works of the law? Unsa nang buhat sa balaod? Unsa na ang action sa balaod? Unsa na ang what the Lord do to you? What the law have done to you? What the law will do to you? Mo nang meaning by the works of the law. Ang trabahoon sa balaod o ang trabaho sa balaod alang sa imo nga makasasala. Unsang iyang buhaton? Itagbong kas kalayo. Kalayo. That's why si Paul gisumpay dayon. But by the faith of Jesus Christ. Why? Because faith, obedience to the law, target to Jesus. Because Christ is the law of all nations. And you will receive grace and apostleship. Read Romans chapter 1 verse 5 so that you will understand the light of the plan of salvation all about. Bogo! Pinakabogo nga magwali sa tibuok kalibutan kining mga magwali sa Seventh Day Adventist, lalo na kini si Edwin Gulpan nga wala ginuhaw what is the light of the plan of salvation. Padayon ta! Even we have believed in Jesus Christ. Nga naman nag-ingon si Paul, even we have believed in Jesus Christ. Believe means obedience, the same in faith. Faith, love, believe, obedience, they are one and the same thing. Keeping the law. Munang meaning sa faith, love, believe, and obedience. Ang meaning ana tanan, one and the same thing, keep the law. Obedience of the law. Obedience is obedience. Obedience of the law. Love is obedience. Keep is obedience.
Believe is obedience in your heart, written in your heart, rooted in your heart. There, written the Ten Commandments, which is in a spiritual level, Christ is there as the King. Mao nang pagsabot sa plano sa kaluwasan nga wala maintindi aning mga balo-balo nga magwawali kay wala nag-under kay Dr. Tumanday during their college days. Gay belittled nila si Dr. Tumanday. Munang ilang inintindihan, wala gihanaw what is the light of the plan of salvation. Okay, dire, padayon ta sa 16. Even we have believed in Jesus Christ. Ginamaster kita ni Paul. Mastere ang gusto ni Paul. Faith and believe, they are one and the same thing. Obedience to the law, which is Christ. Ang teaching ni Paul, very hard to be understood. That's why the Bible, in hermeneutics teaching, true and correct interpretation, interpretation, true and correct interpretation. Mao na sa ang Biblia. Gago! Mga walay buot nga mga magwawali sa Seventh-day Adventist. Okay, ingon niya dire. Padayon ta. That we might be justified the faith of Jesus Christ. Kinsa ang mag-justified sa ato? Ang pagkamatinamonon ni Jesus nga naman. Si Jesus namatay lang sa cross nga walay sala because He is faithful. Faith means obedience of the law. Diya na maklaro. Galatians 2, verse 16. Kay wala kay buot, di ka kaintindi sa imong ginabasa. Muna nga, ang imong direksyon, counterfeit ni Satanas, kay giwil ka muna si Satanas, nga imo gi adulteros ang teaching ni Jesus, gi sudlan mo sa teaching ni Satanas, gi adultery mo ang light sa plano sa kaluwasan because you are the right hand of Satan's ministry and your master is Satan. Gi-adultery mo ang pulong sa Ginoo. Munang tinuod. Basahon ta. Ingon niya, that we might be justified by the faith. Continue na ni. Of Christ. Meaning, gipakamatarong ka na sa pagka matinumano ni Jesus. Kay si Jesus diri pa sa yuta, He is faithful until death. Faithful means obedience of the law. Sunod, ingon niya, and not by works of the law. Si Jesus faithful of the law, dili kay ang buhat sa balaod nga patyon siya. Gipatay siya dili kay namatay siya tungod kay ang buhat sa balaod, gipatay siya kay malinapason siya. Ang punto ni Paul dire, gipatay siya sa balaod kay giingnan sa mga eskribang parisyo nga naglapas sa Sabado. Munang gi palansang gid sa cross. So muning ingon ni Paul, gipatay sa dili kay ang buhat sa balaod kung dili faithful siya sa balaod. Only gipatay siya tungod sa pag-fulfill sa mission nga siya magpadugo sa cross. Mauning punto ni Paul. Ingon niya, for by works, and not by the works of the law, for by works of the law shall no flesh be justified. Tanawa? Sound ta usab. Para maintindihan nyo gyud. Ingon niya, diris tunga-tunga na. May kama man, ingon niya, that we might be justified by the faith of Christ. Kita pangabatarungonon tungod sa pagka matinumano ni Ginoong Hesus sa balaod. That's why Jesus said, I have come not to destroy the law, but to fulfill. Muna nga si Jesus, faithful nga matinumanon. Then, Paul continues, ingon niya, and not by the works of the law. Okay? Ingon niya, and that we might be justified by faith of Christ. Mag-justified ta sa pagkamatinumano ni Christ. But not by the works of the law. Dili kay mamatay ta sa buhat sa balaod. Kung di, magmatinumanon ta sama ni Jesus.
nga patyon sa balaod. Kung magtinumanon ta dili tapat yun sa balaod. Si Jesus siya gipatay sa balaod kay nagtuman sa misyon nga magpadugo. Okay, ingon niya dayon. For by the works of the law shall no flesh be justified. So si Paul guys gut diri sa ato nga mga flesh, mga human being. Si Jesus dili man siya totally gyud nga human being kung dili fleshly manner lang siya nga from divine to become flesh but not totally flesh because wala man siya gipanganak pinaagi sa binhi sa flesh, binhi sa tao kung dili pinaagi sa power of the powerful of the infinite power of God didto sa taguangka ni Mary. Muning punto ni Paul, si Jesus namatay sa dili sa buhat sa balaod, dili sa gipatay tungod sa action sa balaod kung dili fulfillment of the plan of salvation or mission of the plan of salvation through Jesus. Morning punto ni Paul. Tungod kay ingon niya, for by works of the law, no shall no flesh be justified. Kaya ang buhat sa balaod ya, ang trabaho sa balaod, wala gyud pagamatarungon. Kita pagamatarungon ta tungod sa pagkama tinumano ni Jesus. Dili sa buhat sa balaod. Kaya ang buhat sa balaod, patyon kita. Kung dili kita gipamatarungonon tungod sa pagkamatarong po ni Jesus. Tanawa ha, tanawa oh. That we might be justified by the faith of Jesus. Kay si Jesus faithful. Unya niya, dili sa buhat sa balaod. Dili ta pagamatarungonon sa action sa balaod, sa deeds of balaod. Kaya ang deeds of balaod, itagbong ta sa kalayo. That's why gipalaw up ni Paul, for by the works of the law shall no flesh be justified. Mao na si Paul ka? Genius. Mao na si Paul magsulti. Mao na si Paul maghatag sa iyang mga manifestation. Ang iyang mga konklusyon, masteral style. Ginamaster kita niya. Kita, gipakamatarong tungod sa pagka matinumano ni Jesus kay si Jesus faithful. Sundon ta si Jesus. Munang punto ni Paul. Dili sa works of the law. Kaya ang works of the law, itagbong ka sa kalayo. Kaya ang trabaho sa balaod, wala gyud may ma-justified. Kaya ang trabaho lang sa balaod, mo nang pagtagbong sa kalayo. Ma-justified lang ta kung tumanon ta ang balaod sama ni Jesus nga matinumanon. Mo nang punto ni Paul nga wala maintindi ani mga balo-balo nga magwali nga wala goy mga buot. Dili kasabot what is the construction of English direction. Dili kasabot sa thought sa writer sa Biblia. Munang mga bogo nga klase sa magwali kay dili kasabot nagimo-himo sa ilang philosophy nga ingon ni Paul, beware of this philosophy of man, doctrine of man, teaching of man, because they are all evil and beware of the evil workers. Muning mga evil teaching ni Satanas. Okay, unsa pa ding iyang teksto? James 1:23 to 25. Adto ta sa James. Naintindihan man na ninyo ng Galatian 2:16. Adto ta sa James. Ingon niya, James 1:23 to 25. Muning iyang teaching na pod. James 1:23 to 25. Basahon ta. James 1:23 to 25. Ingon niya, for if any be a hearer of the word and not doers. James 1:23 to 25. For any be hearer of the word, okay, James, and not doer. Tandaan nyo maayo ang mga terminology ni Paul o ang iya taught. Ingon niya, for, that is a figure of speech na pod ni Paul. He always uses the word for. Ingon niya, for, if any be
hearer of the word. Kinsa man ang hearer of the word? Kita nga mga human being. Kung mga maminaw ta sa pulong, kinsa man ang pulong? Si Jesus. Words mean the Ten Commandments or Jesus. The word become flesh. And the word of the covenant is the Ten Commandments because Christ is the everlasting covenant. Ang iyang pulong, maong Ten Commandments. O ang pulong na himong unod, mao na si Christ. Tanday gina ninyo ang iyang thought. Dili na pilisupo. Iya na nga thought nga logical nga spiritual. The word of the Ten Commandments is known as covenant. The word of the covenant is the Ten Commandments. Exodus 34:28. The word of the covenant is the Ten Commandments. And the covenant, according to Paul, is Christ is the everlasting covenant. Nana sa Hebrew, Christ is the everlasting covenant. So covenant and word, the same thing in person of Jesus Christ. So ingon diri ni Paul sa 23 in James 23, James 1:23 ingon niya, for if any be hearer of the word, kinsa man ang word, Jesus Christ or the law or the covenant. Ingon niya, and not a doer, hearer not a doer. He is like unto a man beholding his natural face in a glass. Kita mo na kag nindot nga sumbingay ni Paul. Kung ang tao, ingon niya, kung ang tao, munang hearer, kung ang tao, ingon niya, nagapaminaw sa pulong nga mao si Jesus o ang balaod, ingon ni Paul, and not the doers, naminaw lang, dili gabuhat, dili siya matinumanon, dili siya obedience, munang punto ni Paul, not a doers. He is like unto a man beholding his natural face in a glass. Sumbingay na ni Paul. Kay kung tapulan ka magtuman, o di ka magtuo kay wala ka hanaw sa plano sa kaluwasan, wala kay faith, faith means obedience, dili ka matinumanon, naminaw ka lang pero gipalingaw-lingaw mo imong dalunggan kay dili ka mag believe, believe means obedience, dili ka mag tuo, pagtuo means obedience, dili ka mag doers, doers mean obedience of the law, dili ka doers. Ingon ni Paul, ingon niya, sama ka lang sa usa ka tawo nga gagamit og espiyo. Salamin. Nya nangingon ba si Paul nga ang salamin magkuha sa imong taping sa nawong? Wala. Gigamit lang ni Paul ang sumbingay nga salamin. Kaya ang salamin, makita mong imong nawong. Gwapo ba ka o satanas ka sama ni Edwin Gulpan nga nagwali nga ang balao dili makaluwas mao nang statement ni Satanas. Ang salamin nagtudlo naghatag lang sa imo nga ang imong nawong makita sa salamin kung pareho ba ka ni Satanas o dili. Muna ng punto ni Paul dira ang salamin. Wala sa nagingon nga ang salamin may kamot kay panason niyang imong taping, panason niyang imong hugaw. Wala. Ang ingon lang ni Paul, sama lang sa salamin nga makita mong naong mo. Kung naong ba ka ni Ginoong Hesus o naong ka ni Satanas. Mura ng punto sa salamin. Wala siya, nag-ingon diri si Paul nga, ang salamin, may kamot na siya nga, punasan naong mo. Wala! Sumbingay lang na ni Paul, kay natural, na imbintuhan nga ang samin makakita sa tao sa iyang appearance nga may dalunggan, may mata, may ilong, may buhok, sama ni Satanas. Kay si Satanas, magpakita man sila sama sa Injil nga kuno gwapo kaayo. Digto sa tentasyon, gwapa gyud kaayo si Satanas. Magpakaaron ingnon. Sumo nang sa amin. Makita mo imong naong tanawa kung satanic ba na siya o godly ba na siya. Mura ang punto ni Paul.
Wala si Paul nag-ingon diri nga ang sa amin mang puna sa imong naong gago ka gi pinilisopo mo tungod kay anad ka na sa pilosopoy nga ginagamit ni Satanas aron nindot ang imong magwaliwali ka nindot kayo paminawon aron daghan ka nga madani kay ang yawa mao nang iyang mga strategy gamiton ang Ginoo gamiton ang mga illustration sa Bible nga dili mao ang interpretation giditor ni Satanas mao na imong trabaho aron daghan imong sakop si Satanas gabuhak-hak sa imong likod kay nalipay si Satanas nga daghan na sa nadisib tungod nimo nga magwawali ni Satanas mao nang tinuod diri nga naa karon sa kamatuoran nga naa sa Biblia ining mga magwawali nga wala gihanaw mga ignorante sa light sa plano sa kaluwasan mao na ingon ni Paul they are persons of no importance because they knew nothing about the light of the plan of salvation. Beware of these evil workers like this kind of persons using the Bible because of religion. Because religion is the right hand of Satan's ministry and the outstanding implementation of Satan's services. Religion. Satan is the author of religion. Okay? Unsa pa? Paingon ko ni sa 25, 23, 24, 25. 24, basahon ta. For he holdeth himself and goeth his way, and straightway forgotten what manner of man he was. Mao na! Sa 24, gusto ni Paul, mga ninaw ka sa amin, tanawa na imong naong kung Diyos nun ba na o satanic ba na. Morning 24. Ingon nyo, for he beholding himself and goeth his way and stairway forgotten what manner of man he was. So ang sa amin, makahatag sa imong panganinaw kung makita mo dira, ang sungay mo ba taas na? Ang naong mo ba baga na sa pagpakasala o pag what? Telling a lie and deception. You deceive Christ. Amen. You destroy Christ. You trodden underfoot Christ. Nanana si mong naong, baga na kayo. Bisan palaplapon pa na sa sundang hait. Di na na ka. Bate og sakit kay baga na na. Sa una pa na ninyo, giyatak-yatakan si Jesus. Inyo gi turn down ang balaod. Okay? 25, ingon niya, but whoso looketh into the perfect law of liberty. Klaro? What is law of liberty? Christ is a law of liberty because Christ given us freedom of choice. And the dominion of heaven and the Ten Commandments always emphasize peace and order, which is freedom of choice. That is so-called law or government because no government shall exist without the law because the law is amenable to peace and order. That's why the law is Christ himself having peace and order in his heart, willing to sacrifice himself and shedding his blood to the cross in order to reclaim the hard-headed and stiff-necked sinners like Edwin Gulpan, shouting that the law is nothing and the law cannot be saved and the law is no longer useful but useless. Ang balaod ko no, wala na'y pulos, kay naan ang grasya. Gago! Walay buot. Okay? Masauntang 25, again, but whosoever looketh into the perfect law of liberty, which is Christ, and the law itself is Christ, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of war. Unsa na siya? Doer of war. Unsa man ang doer of work nga namin ni Paul? Dili na siya ang work kato ganilang gisulti diri ni Paul nga
works of the law. Ang works of the law is to put you into the lake of fire. Kining doer of work, this is another direction of statement and construction of English and the meaning of light. Doers of work means obedience of the law. Doers of work. The work of man is to obey. The work of the law is to put man into the lake of fire because of disobedience of the law. But the doers of law is to obey the Ten Commandments. Mauning punto diri ni Paul nga dili na intindihan ani mga walay mga buot nga klase sa magmawali. Kay dili ka intindi sa statement, dili ka intindi sa construction, dili ka intindi sa thought of the sentence in English communication. Bogong-bogo. Ingon niya dire, but not, but a doers of the work, this man shall be blessed in his deed. Klaro! Unsa ingon niya? But a doer of the work. Unsa man ang doer of the work? Obedience of the law. Muna ang doers or doer of the work. But the works of the law, by the works of the law, balaod na nga isugbakas kalayo. But dire sa 25 ingon niya, but a doer of the work, obedience na sa balaod. Muna ang iya nga correct nga statement or correct nga direction of the sentence ang iyang concept of interpretation. A doer of the work meaning obedience of the law. Pero ang by the works of the law, ang buhaton deeds of the law or buhaton sa balaod, ang iyang action against you as sinner is to throw you to the lake of fire to be burned. Ang munang trabaho sa balaod is death sentence into the lake of fire. Mo nang works by the law. But a doer of the law is obedience of the law. A doer of the work, a doer of the work is obedient to the law. But by the work of the work of the law is to put you into the lake of fire. Is to give you death sentence into the lake of fire. Mo nang work by the law. But a doer of the work is obedience of the law. Nakuha nyo na? Okay. This man shall be blessed in his deed. Jose, okay? Klaro no? Kung obedience ka, doer of the work, obedience of the law, munang doer of the work, ingon niya, this man, kini nga makasasala o kini nga tao, kay na matinumano na sa work, obedient, or a doer of the work, obedient na siya sa balaod, ingon niya din sa 5, this man shall be blessed in his deed. Pagka bless, pagka ayohon ka nas Ginoo, pagadawaton ka nas Ginoo. Muna ang mga terminology, daghan na siya, meaning nga imo insert according sa direction sa iyang thought. Pag ingon diri ni Paul nga, this man shall be blessed in his deed. Accepted na siya. Gibless na siya sa Ginoo, meaning accepted na siya sa iyang mga action. Deeds mean action. Unsa man ang imong action? Doer of the work. Meaning, obedient ka na kayo. Matinumanon ka na kayo sa balaod mo na imong deeds. Deeds means action. By the deeds of the law, meaning, ang action sa balaod, kung lapason mo, isugbakas kalayo. Ang trabaho sa balaod, kung lapason mo, trabaho gina sa balaod, nga isugbakas kalayo. Pero, ingon niya dire sa 25, but a doer of the work, meaning
matinumanon ka sa balaod, doer of the work. Ang doer of the work, ang imong pagka matinumanon. Ang imong trabaho bilang sinner, munang doer. Ang doer dire, antecedent niya, sinner. Denote sinner. Ingon niya sa 25. Ingon niya, 25. But a doer of the work. Kinsa man ang doer? Ang sinner, ikaw. Denotes a person of human flesh as sinner. Meaning, a doer of the work. Meaning, matinumanon ka nga, hard-headed and stiff-neck. Nahimo ka ng matinumanon. Kaya naintindihan mo na ang light sa plano sa kalawasan. Naintindihan mo na ni ang Galatian 2:16 o ang James 2 verse 23 to 25 na-interpret mo na og tarong mo na ni nag-conclude si Paul sa 25, but a doer of the work, meaning matinumanon ka na sa balaod, this man shall be blessed in his deed. Bless ka na sa Ginoo sa imong action sa pagkamatinumanon. Mo na yung punto ni Paul nga lalom kayo nga wala maintindi aning mga satanic nga utok nga gihiruhan na ni Satanas og nahimo ng right hand of Satan's ministry. Mo nang ilang ministry complicated kayo kay wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Ang ilang pagwali puro tanan teaching ni Satanas. Wala sa teaching sa light of the plan of salvation's light. Because they torn down Dr. Tumanday. Mo nang mga banga nga mga magwawali nga nagpataka na lang kay ang ilang gisaligan wali lang, wali og pinulosopo nga iya sa tao, pinulosopo nga iya ni Satanas, pinulosopo nga iya sa unod og doktrina sa tao because of counterfeit of Satan. Muning labas sa ilang teaching satanic kaayo. Okay? Niya pa tay isa Galatian 3:24. Basahon ta. Balik ta sa Galatian. Galatian 3:24. Unsa ding gisulti niya? 3:24. Mo gyapon ning gigamit ni Edwin nga wala gyapon kaintindi sa sentences ni Paul, wala kaintindi sa thought ni Paul, wala kaintindi sa English construction, unsaon pagsabot sa mga terminology nga English communication. Basahon ta ang 3:24. Galatian 3. Iya gyapon nga teksto ni Edwin nga gina saysaya sa mga gatambong sa iyang wali-wali nga wali ni Satanas. Og daghan kayo nagtuo niya, nagkalipay, nagkumporme niya kay ang iya sakop og ang gapaminaw sa iya nahimo na mga satanic kay ingon sa Proverbs 29:12 ang tanan nga naga accept sa teaching sa satanic teaching mga satanic because lying binakak kay tungod sa ilang unod nun nga concept, tungod sa ilang pinilosopo nga iya sa unod. Muna ingon ni Paul, the flesh and the spirit, it won't go together. It won't connive to each other. It won't connect to each other. It won't fuse to each other. Dili gina magka uban ang espiritu ug ang unod. Romans 8:4. Unsa ingon niya? We can receive righteousness and we can walk to receive righteousness through spirit, spiritually, not fleshly. Basahon ta. Isa lang, Romans 8:4. Basahon ta. Ingon niya, that righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the spirit. Paano ta makakuha og righteousness? Ingon niya, that the righteousness of the law. Asa ta makuha ang righteousness? Naas balaod. Might be fulfilled in us. Ang righteousness sa balaod, ma-declare back to us, imputed back to us. Mao nang Romans 3:25. Ma-declare back to us, imputed back to us. Mao po niya ang yang reciprocal ang Romans 8:4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us
who walk not after the flesh, but after the Spirit, meaning obedience of the law. Because obedience to the law is in a spirit manner. But philosophy of Edwin Golpan is unod is a fleshly manner. Philosophy of Pastor Golpan kunuhay, Pastoreroy, Pastoretoy, ang ministry o ang preaching ni Pastoretoy Golpan, dili spiritually. Wala righteousness dira. Yan na sa fleshly manner. Kay counterfeit na ni Satanas. Munang sulti dire sa Biblia. Okay, direta sa 3:24 of Galatian. Balik ta sa 24 of Galatian. Chapter 3, verse 24, Galatian. Balik ta. Chapter 3, 24. Ingo niya. Wherefore the law was our schoolmaster. Klaro? The law was our schoolmaster. Unsa may bot pasabot nga ang balaod schoolmaster? Unsa man na siya? Christ is the schoolmaster. God is the schoolmaster. The supernatural power is the schoolmaster. And the law is the schoolmaster according to Galatians 3:24. Christ, law, supernatural power, they are one because they are both schoolmaster. Who created the whole world? Who created the earth? The schoolmaster. Mga ulay, mga buot, nga klase sa mga tao di kasabot sa pulong ni Paul, sa teaching ni Paul, sa write-up ni Paul, sa thought ni Paul, kay wala nag-under kay Dr. Tumanday, Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Gibasa-basa lang nila ang write-up ni Paul o gitakop ang Biblia kay di kasabot sa deep meaning, hard study, and wide meaning, and high nga meaning sa write-up ni Paul. Gihimo-himoan nilang pinilisopo nga counterfeit ni Satanas. Kay ang tanan nga mga preacher sa tibuok kalibutan, lalo na ang sa mga Adventista nga mga preacher sa SDA, already counterfeit by the devil since then until now. Munang nagsinggit na sila ngang balaod, ila nagigiturn down, nga gusto nila si Ginoong Hesus ilansang balik. Munang gibasa ko ganina ngang ilang ba unsa to? Ha? Karsing and bitterness. Sakit dito sa babaw, sa Godhead, ang ilang ginapamulong. Sakit kayo na sa igdulungog sa Godhead. Pirte ka, insulto. Insultador. Okay? Ingon niya 24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ. Paano ka mas abot kay Kristo? Pinaagi sa schoolmaster nga balaod. Tumanon mo. Ngano maingon ka nga wala na pulos ang balaod. Ang balaod, wala na pulos ka na si Christ. Unsa ingon ni Paul? Galatian 3:24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us into Christ. Makaabot ka kay Christ kundi mo tumano ng balaod. That's why Paul said, for what? For the gifts is the calling of God without repentance. Romans 29 verse 13. Oh, Romans what? 13 verse 29. Nabali. No. Romans 11 verse 29. For the gifts and calling of God. Kinsa man ang gifts? Si Jesus. Ngano gifts? Kay pulo kasugo. Munang plural. For the gifts and calling of God are without repentance. Ang balaod nga mao si Ginoong Hesus nga nagasinggit nga wala gigausab. Unsay ang singgit? This is your lacking if you want to be saved. Romans 19 Matthew 19 verse 17. Mo nang yang singgit. This is your lacking if you want to be saved. Keep the law. Munang kabogo aning mga magwoli nga wala gihanaw sa light sa plano sa kaluwasan. Muna ingon niya dire sa 24. Wherefore the law was our schoolmaster. Schoolmaster
to bring us unto Christ. Paano ka makaabot kay Christ? Tumana ang balaod kay mo ng schoolmaster nga mauna si Christ, nga mauna ang dominion in heaven, mauna ang infinite power, that domain, the government in heaven toucheth the earth. Mauna ang 10 commandments gihulog sa yuta, kay ang government sa langit ug ang government sa earth the same. Ngano man, kay nakita sa Ginoo dito sa langit may mga angel nga created being. Dire sa yuta may human being nga created being. That's why the same government, because it won't be changed. Never change. The 10 commandment, it won't be changed. And it won't be banished. Unsa ingon ni Jesus, sayon pa mawala ang langit og ang tanan, dili lang ang balaod, kay ang balaod sila na, karakter na nila, dominyo na dito sa ilang gobernan sa langit, kay sila na ang gagovern. Mga walay mga buot nga magwali, nga wa ikasabot sa light sa plano sa kaluwasan. Okay, ingon niya diri, wherefore the law was our master to bring us unto Christ that we might be justified by faith. Kinsang ma-justified sa ato? Ang balaod pinaagi sa pagkamatinumanon. Faith means obedience of the law. Romans 1:5. Romans 1:5 and Romans 6:7. Romans 1:5 and Romans 6:7. Kung wala sa Romans 6:7, Galatians 6:7. Okay? Romans 1:5 or Galatians 6:7. Dira makita nga ang balaod og si Christ pagatumanon using the terminology of faith. Faith means obedience. For obedience to the faith, for obedience to the faith of all nations in His name, which is Christ. For obedience to the faith. Because faith target to Christ to be obeyed. For obedience to the faith. Paul said, when faith came, kinsa man ang nakabot si Jesus, because faith, Christ, law, grace, covenant, love, faith, and obedience, all of them are one in person of Jesus Christ. We cannot use love, faith, and obedience without Christ. You cannot use law, grace, and covenant without the law. Because the law is Christ and obedience is Christ through faith. And Christ is the government, toucheth heaven, which is the law. Mauna siya ang mga thought or truth in the manifold wisdom of God and justification by faith known as dispensation of grace or system of grace. Mga kaigsunan, lalom kini ang ato ginatun-an. Dili ni siya basta-basta. Kung tunaan nyo ni sa Mountain View for 5 years more sa teaching sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Pero wala ni maintindihi sa tanan nga mga graduate sa MBC kay wala man sila nagpa-under kay Dr. Tumanday kay underestimate nila si Dr. Tumanday og ang uban na hadlok kay si Dr. Tumanday hatagan sila og 70 or 75 kung dili sila maminaw og tarong kay dili gusto si Dr. Tumanday nga magawas sila sa eskwelahan nga wala gihanaw, wala gi-light ang ilang theology. Kaya ang purpose lang sa theology ang light sa plano sa kaluwasan. That's all. Mao na ang purpose sa theology. Nga wala nila masabti kay kining mga theologian didto sa maong eskwelahan, mga high pride, mga somebody kay sila kuno mga anak na sa mga pastor, mga gago. Gihimo nila nga material ang theology. Wala nila gitanaw. Theology means spiritual label, spiritual connection, spiritual commitment, spiritual acceptance, spiritual life. Mao na sang theology. Kaya gihimo nilang material. Kaya ang ilang pagsabot sa grasya, murag na nga Christmas gift, birthday gift, nga material. Mao nang ilang pagsabot sa grasya. Mga walay buot, mga wala gyoy hanaw sa light sa plano sa kaluwasan.
gitagaan sila balay, gitagaan sila auto, gitagaan sila trabaho, gitagaan sila income, grasya na kuno daw. Nya mo na ilagi emphasize sa mga followers nila nga ang grasya malipay sila kay abundant sila sa kalibutan nga butang through the pleasure of the world. The what? Worldly direction and the pleasure of worldly life. Mulang ilang gi huna-huna nga grasya. Mga gago, wala kasabot. Huna ka apel-apel og theology, gamit-gamit sa pulong nga grasya, wala kasabot sa ilang commitment, wala kasabot sa ilang pagkatao, wala kasabot sa ilang being who are they to be called pastor, but actually nowadays they are known as minister of right hand and Satan minister because they are all right hand of Satan's ministry. So ang ilang ministering under the counterfeit of the devil and under the wings of the devil and under the program and services of the devil as the outstanding program and services of the devil known as religion. Okay, mga kaigsunan, daghan pa ko teksto nga isaysay sa inyo may tungod aning wali ni Edwin Gulpan nga winalihan ni Satanas. Daghan pa ko teksto diri nga isaysay nga contradict sa iyang interpretation nga satanic ang teaching o ang iyang concept because of the teaching of man, philosophy of man, and doctrine of man. Ayaw gid mo tuo ana. Daghan pa na sila kauban ni Edwin Gulpan. Ayaw gid mo tuo. Kay kung dili gyud mo maghawa anang ilang tinudloan, pag abot sa second coming, kamong una idusmo didto sa kalayo. Si Edwin Gulpan ug ang iyang mga kauban, dugay-dugay pa na makaabot sa kalayo kay manghawid pa na kay Satanas. Kay si Satanas musinggit pa na nga, ako nagbanhaw ninyo. Ako ang kauban ninyo. Diri sa akong gingharian, maanap Satanas, ako nagbanhaw ninyo. So, ang executive judgment nga kalayo, ang una idusmo dito, kamo ang una sunogon. Si Edwin o ang iyang mga sakop, manghawid pa na kay Satanas, dugay pa na sila makaabot sa kalayo. Kay magsukol pa na sila sa supernatural power. Magsukol pa. Pero, paingon sila sa kalayo, digto, kauban ninyo. Muna akong advice sa inyo, ayaw gid mong tuo aning mga preacher. Ma-SDA man siya o kinsa man siya ng mga religion, wala na hinungdan kay wala na light sa plano sa kaluwasan. They do not know what is the light of the plan of salvation. So mga kaigsunan, balik ta sunod nga semana. Next week, next Monday. Kay gahapon kusog man ang ulan, wala ta kay gi-extend ko karon Martes kay dili sabtan o dili ko maintindihan ang akong iwali tungod sa bundak sa ulan ang atop perting sa baa. So karon kay Martes naman wala na ulan mo ni gisaysay ko sa inyo ang binakak sa teacher o sa preacher nga mao si Edwin Gulpan nga iya sa Seventh-day Adventist nga puro binakak, puro balingag, puro pinilisupo, puro satanic nga wala gihanaw kay wala kasabot sa iyang pag-interpret through correct interpretation. Nothing because of the teaching of Satan nga satanic teaching of the liar. Munang Proverbs 29:12. All of them, including their preacher, Edwin Gulpan, all of them are satanic because they are all accepting Satan's teaching which is liar. Satan the liar and telling lying but not the truth of the Bible. Okay mga kaigsunan, balik ta next week. Napakoy daghan nga teksto nga isaysay nga sukwahi sa ilang pag-interpret. Daghan pa na diri nga teksto. Ako ni interpret tanan kaninyo aron maintindihan gid ninyo kay walihan lang gyapon kamo ani nila sa uban nga teksto nga wala ko ma-explain nga ang ilang explanation satanic matuo lang gyapon ang gapaminaw. Kamo nga nagapaminaw si Satanas gabuhak-hak sa likod sa inyong pastor nga gipaminawan nga counterfeit ni Satanas, right hand ni Satanas. Tanan kamo mahimong mga satanic
Basahan nyo ang proverbio, Proverbs 29:12. Pareho kamo tanan. Mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ako nasakit lang ko nga naay mga preacher nga ginabaliskad ang kamatuoran. Gimisinterpret ang thought ni Paul. Gimisunderstand ang construction sa English o ang meaning sa concept ni Paul o gihimong satanic teaching o kamutanan involved o kamutanan counterfeit ni Satanas kay naminaw kamo nila. Mga kaigsunan, kining inyo higala si Balritita, ang ako lang isulti sa inyo ang purpose ko diri walay lain, not worldly pleasure, not materialistic interest, not worldly direction. Ang interest ko lang diri giri-echo ko ang light sa plano sa kaluwasan which is true and correct interpretation of the light of the plan of salvation here in the right up of Paul because I want people to know the real light, the real interpretation, true and correct, spiritually labeled, connected to heaven as the light of the whole Bible, preparation for the second coming of Christ. This is my advocacy to rescue the perishing sinners of this world. All of us are sinners, but the perishing sinners, those who did not understand and do not know what is the light of the plan of salvation. So mga kaigsonan, this is my advocacy to rescue all the people of this world who are perishing right now. Mga kaigsonan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw again ng inyong higala si Balritita sa kanginan, balik ta, sunod nga semana. The same lecture of the light of the plan of salvation's truth in different books and write-up of Paul to be interpreted true and correct interpretation. Dagang salamat. Ako nagaampo sa inyong tanan, ginaapil ta kamo sa akong secret prayer nga kamo tanan nga nagapaminaw sa ako bisan duha tulo lang kamo. Kamo na ang real nga nakadawat sa true and correct light of the book which is known as the Bible as the light of the plan of salvation, the whole book. Dagang salamat. Val Ritita. Bye-bye.